Mga sinungaling na abogado. Napagod na ako sa kanila eh. Good morning, Atty. Meredith. Atty. Ira. Mukhang maganda yung araw ngayon. Sinungaling na abogado. Nagpaniwala sa'yo that it's a good morning for you. Wala lang, mga naitanong lang po. Takot na takot naman kayo. Relax lang po. Dahil ngayong araw, tatapusin ko na yung labang at kasinungalingang ipinaglalaban niyo. Mga sinungaling. How many times have you testified as an expert witness on a head injury case? This is my seventh appearance in court, to be exact. Ang go Don't direct throw to away the your point. old pots and pans. Ano po ba ang mga cause ng subarachnoid hemorrhage? Maaaring makuha ito sa head trauma, or a vehicular accident, or a pre-existing condition. Paano po ba masasabi na upon initial medical investigation is pagkabago ang dahilan ng subarachnoid hemorrhage ng biktima? Well, upon first glance, nagsasabi ang medical report na tumama ang ulo ng biktima sa sidewalk nang itinulak ito na kasama. Kaya nagkasugat at Esse modo nabuo. liberou o espaço na bancada e mantém as relações entre os sexos e organizadas. This has E a rotina already de been convívio asked ficou and muito mais discussed eficiente. Are you during the 58 years presentation of old? the If so, prosecution. you could get a Tesco gift card. Your I Honor, received- paano kailangan ko po? Then get to it. Ano pa nga po ang maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage? Objection, Your Honor. That question has already been asked and discussed. Attorney Matias? Sorry, Your Honor. Doc, ano po ang maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage bukod sa external injury? Objection. Overruled. Please answer the question, witness. Sige, Doc. Ganito po. Napanood ko po kasi sa abot kamay na pangarap, seriously? At nakumpirma ko din sa mga nabasa kong publicly available medical case studies na isa sa maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage ay aneurysm. Maaari mo bang magkaroon ng ganitong kondisyon ng isang tao nang hindi niya namamalayan? Oo, maraming cases na sa nalaman ng pasyente o mga kasamahan o mga kapamilya niya kung malaman niya meron siyang aneurysm nung pumutok na ito. Unggit ka di agaw sakit. Asan yan, mother? Panalo ka di ang konsede. Talo yung mga sinungaling. Ano pa nga po ba ang sintomas ng aneurysm? Aneurysm? Isa sa pinaka-common na sintomas nito ay ang pananakit ng ulo. Kasama na dyan ang nausea and vomiting, stiff neck, meron ding blurred or double vision, sensitivity to light, seizure, drooping eyelid, confusion, or loss of consciousness. At kinumpirma ng ina ni Dexter na ilang araw bago nangyari ang kanyang pagkamatay, panay ang pananakit ng kanyang ulo. Dok, may prevalenting sintomas po ba ang ruptured aneurysm? A sudden severe headache is a key symptom of a ruptured aneurysm, attorney. Sa makatuwid, hindi imposible na pre-existing ruptured aneurysm, detected or undetected, or glaucoma ang cause ng subarachnoid hemorrhage. Objection, Your Honor. On what grounds? It requires a narrative. An expert witness is on direct. Attorney Simmons? Overruled. You may go on. Yes, hindi imposible. Kung hindi imposible,
Base sa insidente ng kasong ito, maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung ano kaya ang nangyari kay Dexter Montenola? This is not how it should be. I should be the one crushing Lila and not the other way around. I'm way too experienced in this movie. They also admit na wala po kayo dun sa lugar ng insidente para ma-prove ang sinasabi ninyong probability. Objection, Your Honor. The counsel knows she's crossing an expert witness and not an eyewitness. Sustain. Any more questions, Attorney Simmons? Paano niyo mapapatunayan sa korting ito ang posibilidad na pre-existing ruptured aneurysm ang ikinamatay ni Dexter? Na, makalong na gidasan yan, no? Tama po kayo. Yung iba, gagawin lahat para maungusan ako. Yun, eksakto ang ginawa niya. Pero sa huli, buong-buo akong humarap sa inyo. Tama. Dahil ako, naglinis yung konsensya ko. Sila, sinungaling kasi ang katbang mo. Sinungaling mga abogado. Kapag po kasi sa abot kamay na pangarap, at nakumpirma ko din sa mga nabasa kong publicly available medical case studies na isa sa maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage ay aneurysm. At kinumpirma ng ina ni Dexter na ilang araw bago nangyari ang kanyang pagkamatay, panay ang pananakit ng kanyang ulo. Dok, may prominent sintomas po ba ang ruptured aneurysm? According to their study, is a key symptom of a ruptured aneurysm. Sa makatuwid, hindi imposible na pre-existing ruptured aneurysm detected or undetected or blunt trauma ang cause ng subarachnoid hemorrhage. Yes, hindi imposible. Panalo si Lilita di kadi. As I explained earlier, it is highly probable, especially if he exhibited a key symptom of the condition bago siya bumagsak. So, Dr. Pilate, based on your testimony, ibig po ba sabihin na 100% ang cause ng pagkamatay ng biktima ay aneurysm? No, attorney. What I'm saying is that there is a 50-50 probability that there is a ruptured pre-existing aneurysm dahilan ng subarachnoid hemorrhage of the victim. But doctor, you also admit na wala po kayo dun sa lugar ng insidente para ma-prove ang sinasabi ninyong probability. Objection, Your Honor. The counsel knows she's crossing an expert witness and not an eyewitness. Attorney Simmons knows that. Sustain. Yun ang Any more questions, Attorney Simmons? kung may dira doon. Manik, minamanik kay manakigan na rin sa rin sa kwarto. Redirect, Attorney Matias. Yes, Your Honor. Dr. Pilapil, kung sinasabi niyo na may 50-50 probability, paano niyo mapapatunayan sa korting ito ang posibilidad na pre-existing ruptured aneurysm ang ikinamatay ni Dexter? I recommend na ma-review ang kanyang autopsy and medical records. Tama, akatuklasan yung kuwan yan. O, i-review yung pagkuwan. So ano? Sinungaling sila? Pag DNA. ng forced eviction. Yan ang pag-usapan ng anak ko. Order! Order in the court! Wala kayong karapatan mag-usapan ng sagot ng anak ko. Your Honor, as per recommendation
of the expert witness, may I request a review of Dexter Montinola's medical history report and autopsy to be diagnosed and assessed by at least two Tama. medical investigation experts. We will be formally authoring those documents as part of our additional pieces of evidence, and may I present the medical experts as our additional witnesses as we made the required reservations during the trial, Your Honor. Dahil sa sunod-sunod Granted, Attorney paglaban Matias. sa We patakaran will include that into order. ako sa Yeah, isang apel ka diyan sa kuwanan. Sino yan? Sa Big Brother. ikaw Sino yan? ay Yung housekeeper sa Dubai. Ah. Talo ang mga sinungaling na abogado. dahil sa sunod-sunod paglaban Sandali lang po, sir. Anak? Pwede ka pa ba? Papanggap pa ako sa suko. Pagkatapos ng ginawa mo kanina, kaya laban ako hanggang sa kabulang tuloy. Ang galing mo, anak. Manalo matalo. Isa ka ng ganap na abogado. Salamat. Salamat at tinuruan mo ulit akong umasa. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ulit ako ng pag-asa. Dito. Dito sa puso ko. Gwapa na una, no? Gwapa ba? PDL. In the matter of the people of the Philippines versus Cecilia Machas. Wherefore, after checking the past medical records and the autopsy of the victim, Dexter Montinola, the court finds the accused Yeah, maawa na doon. Noon. not guilty. Panalo. Talo yung mga abogadong sinungaling. Penal Code of the Philippines. So ordered. Session is adjourned. Wala yan na po kayo. Ayusin ko lang po yung release papers na kailangan. Tapos, magkakasama na tayo ulit. Baka pwede pa kayong matuloy dito. Miss Patrona, pasensya na po. Once na pumibigit na po na not guilty ang akusado, hindi na po pwedeng mapila. Kasi Tama. hindi na po ito nawag sa batas. Lumawag pa tayo, attorney. Mrs. Montenola, paano naman namin kayo ipaglalaban? Hindi naman ninyo sasabihin sa amin ang buong katotohanan. Kagaya nito, meron palang pre-existing condition ng anak niyo na si Dexter na hindi naman ninyo sa amin sinabi. Hindi sana napaghandaan namin. Nakontra natin kung ano yung nangyari. I risk my whole organization for you and my name for what? Yeah, kadadaya Daya. ka ng anak mo. Nungaling ka kasi, anak mong may... Kadadaya ng anak. Yan ka, anak na niyang... Uy, klaro, sinungaling na abogado. Mamamatay tao. Nagligis na ng tao sa kanto. Hindi na muna. Gusto ko lang umuwi sa bahay. Manood ng teleserye. Magpahinga. Kumain. Anak,
Mamuan? Salamat. Hanggang sa uli, hindi mo ako sinukuan. Hindi ko mo kayo susukuan, diba? I love you, Tino. I love you, Tito. Hmm. Oo. Oo. Panalo. Hallelujah. Masaya ka lang, ha? Masaya ka lang. I'm sorry po sa pagkamatay ni Dexter. Pero, wala niyo po kayong dapat sisihin. Meron. Sana, pinagdapat ang bahay at lupa sa inyo. Hindi magkakaganan ang anak ko. Hindi siya magdating sa inyo. Hindi siya mamamatay. Madamot ka kasi. Kapatid sa sarili ko. Ito po ang dahilan. Kaya ko lang. Mrs. Mintinola, huwag niyo pong sisihin yung sarili niyo. Wala naman po tayong ibang dapat sisihin kundi yung sakit niya. Tama na po. Huwag niyo pong pahirapan yung sarili niyo. Wala po kayong kasalanan. Sumulat sa pool, ha? Sarili niya pala yung sinisisi niya, tapos ipapasa na kay Ate Ces. Abay, magkalaki-laki ng mga abala nun, hindi ba? Kaya ako na kung text lang siya. Ang tek-tek. Para something. Basta ganito, magpasalamat na lang tayo. Tapos na to. At ilang oras na lang, makakasama na natin si Axis. At magpasalamat na rin tayo na nakita ng lahat ng tao kung gaano kagaling ang abogado si Bea. Oh, Let, I'm so proud of you. Huwag mong kakalimutan yung mga natutunan mo dito, lalong-lalo na yung tungkol sa marriage. Hindi ko po makakalimutan gano'n rin. Hindi. Yan po apat ating hindi po ba ako ito-congratulate? Tingnan mo nga naman. Lumaki na ulo mo sa maliit na panalo. Naalala niyo po yung sinabi niyo sa akin noon.
Yung iba, gagawin lahat para maungusan ako. Kahit pa masaktan ako. Yun eksakto ang ginawa niyo. Umalig kayo sa kasinungalingan. Sinasaksapakan niyo ako. Dinurog ng pinong-pino. Pero sa huli, buong-buo akong humarap sa inyo. Dahil ako, malinis yung konsensya ko. Tama. Ito ko. Congratulations po, Attorney Lilet Matias. Any statement ba tungkol sa pagkapanalo niyo sa kaso? Natalo niyo daw po ang isang big shot lawyer. How does it feel po? Ang sabi nila, may tatlong uri ang katotohanan. My truth, your truth, and the truth. At ngayong araw na naig ang aning katotohanan. Ang katotohanan. Ang katotohanan na nagpalaya sa walang sala. Ngayon, alam na ng lahat na ang aking bilang si Cecilia Matias ay hindi isang kriminal. Dahil siya ay isang taong ang tanging alam lang ay ang magmahal. Ikaw na ang bagong mukha ng hustisya. Ikaw na ang bagong Lady Justice. Mabuhay! Attorney Lilet Matias! Gabi-gabi, ini-imagine ko tong bahay na to. Para hindi ako manakot sa siyalta. Minsan, nagkukumali ako na magkatabi tayo. Pero ano ngayon? Totoo na. Magkasama na tayo. Hindi pa rin ako makapaniwala. Magkasama na tayo. Mahigit 4 na taon po kayong nawala tingnan. Parang kasama ko pa rin po kayo. Kasi patuloy mag-aaral po ako. Hanggang sa nag-review na po ko para sa bar exam. Kaya po yung laman ng isipan ko. Naging determinado po ako sa pag-aaral ko para maging abogado dahil sa inyo. Dahil gusto ko pumilisin yung pangalan niyo. Salamat. Hindi mo ako sinukuhan. Dahil hindi na rin po kasi nito ang bilang
Yung mga panahon po na tinalikuran na ako ng magulang ko. Ganun pa po itong sakli. Sa pagbibigay niya sa akin ng pamilya. Anak, bakit bigla ka naging matamlay? Hindi ba dapat example tayo? Hindi mo siya masaya nangyayari tayo sa pasok. Kalahati po kasi ng portion ko yung naluluho ko. Mayroon nakalaban ko po sa papalaya sa inyo yung taong iniibig ko. Lady Justice pa yung tawag sa kanya, di ba? Hinihiyaya nga po ako na nagkasira kami ni Atty. Mary. Sa naman po siya sa dahilan kung bakit ako naging abogado. I still can't believe that we lost to Lynette. Kung hindi natin maa-appeal ang verdict just because of double jeopardy, then what if we accused na nagkaroon ng legal errors during the trial? Such as errors in admission of evidence or di kaya procedural mistakes. Mom, kung mapaprove natin sa appellate court, I'm sure that it might order a new trial. Huwag na, anak. Alam naman natin na naging maayos ang proceedings ng case. Hindi natin maipapanalo ito sa appellate court. And here I thought na makakabili tayo kay Lynette after the false accusations that she did. I'm sure na mas lalo niya yabang at tatapang yung sinungaling na yun dahil she Ikaw, got a piece of her sinungaling. own victory. Hayaan mo na muna, anak. Let her enjoy this taste of her small victory. And then later on, we will make her pay for ruining your reputation. Congrats, Atty. Lilith. Alam ko matagal mo ng goal na mapalaya ang kinang ses mo. I'm happy that you finally got the justice you've been working so hard for. Ngayon po, congrats ka. Tapos mong kampihan yung legal team na nagdidiin sa tila ko. Hindi na ikaw yung buong yung kilala ko. Over ka na kay Lilith.
Alam mo, kahit bilhin mo pa lahat ng mga damit dito, hindi na matatakpan ng totoong ugali mo, totoong kulay mo. Na isa kang sinungaling at ikaw ang totoong kriminal. How dare you call me a criminal, you little witch! Mga tauhan kami ni Bosoka, yung may-ari ng Pasogalan. Nagutang ko sa amin niya si Dani. Dati, totoo ba yung mga sinasabi nito? Tsaka kailan ka pa nanonood sa sugal? Pag hindi ka nagbayad, magkakasakitan tayo dito. Ano itong pinasok mo? Anong gagawin natin? Kilala ko yung babae mo. Sikat siya sa law community bilang isa sa pinakamagaling na abogado. Siya, si Atty. Meredith Simons. Meredith? Naiintindihan ko malalim pa rin ang sugat at hindi ka pa handa para patawarin ako. Pero Lilith, meron kong importante na dapat malaman.